Hello guys, meron na naman tayong bagong adventure dito sa Siquijor. At the moment, andito ako ngayon sa Balete Fish Spa. At paano nga pala makapunta ng Siquijor? Dalawang paraan ang pagbiyahe papuntang Siquijor. Una, from Manila to Bohol. Pangalawa, from Manila to Dumaguete. Explain ko muna kung paano pupunta through Manila to Bohol. So, sakay kayo ng plane from Manila to Bohol Panglao International Airport. Siguro mga 1 and 30 minutes ang flight nito. Pagdating mo sa airport ng Panglao, mag-taxi ka or tricycle or tuk-tuk papuntang Tagbilaran City Pier. Siguro mga 40 minutes lang ang biyahe niyan. Pagdating mo sa Tagbilaran City Pier, saka ka sasakay ng Ocean Jet Fastcraft. Ito ay didiretso sa Siquijor Larina or Siquijor Port. Tatandaan ninyo, 2 beses lang magbiyahe ang Ocean Jet Fastcraft sa isang araw. Titingnan nyo ang schedule ng biyahe. Kung inyong makita, andito ako ngayon sa loob ng Balete Fish Spa. So, ito ang lugar na pupuntahan nyo pag una nyong baba mula sa boat. Okay? At sabihin nyo lang doon sa tricycle driver or tuk-tuk driver na dadalhin kayo sa Balete Fish Spa. So, yan ang Balete tree. Nakikita nyo? Ayan. Ang laki ng tree na ito or ng punong kahoy. Maraming nag-picture taking dyan. Tapos, sa baba niyan, parang fish pond or swimming pool. Pero hindi ka dyan magsiswimming ha. Uupo ka lang dyan sa gilid at ilagay mo ang paa mo. Lalabas dyan ang mga malalaking isda para kagat-kagatin ang paa mo. Pero hindi sila manunugat or hindi susugatan ang paa mo. Ang kagatin lang nila yung mga dead skin ng paa mo. Masarap ang feeling, parang very relax. So sana ma-experience mo to pagdating mo dito sa Siquijor. Ito ang una mong i-experience bago ang lahat ng experience na gusto mo. So andito ako, mga pictures ko to sa Siquijor. Pagkatapos ipakita ko sa inyo sa video na to kung paano kakagat-kagat ang mga isda. So, yan, picture ko rin yan. So, makikita nyo dito sa picture na to na may isda na pumatong sa paa ko. At yan na ang video kung paano sila mangagat. So, very safe naman. Ang importante, hindi ka uupo dyan na may sugat ang paa. Baka ka matetanus. Kasi marumi ang tubig ha, lahat ng paa nandyan. So, kailangan wala kang open wound. Yun ang importante. Ang pangalawang paraan para makapunta kang Dumaguete, sasakay ka ng plane from Manila, Ninoy Aquino International Airport, patungong Dumaguete Sibulan Airport. Ang sasakyan mo, Cebu Pacific Plane or Philippine Airlines or AirAsia. Mga 1 hour and 30 minutes lang ang biyahe. Mula sa airport ng Dumaguete, ibig ko sabihin yung Sibulan Airport ng Dumaguete, punta kang Dumaguete Seaport. Okay? Ang Dumaguete Seaport malapit sa Rizal Boulevard. Pagkatapos mong makarating sa Sibulan Airport, maglakad ka sa labas ng terminal at tapos tawag ka ng tricycle or tuk-tuk or taxi. Sabihin mo sa driver, pupunta kang Dumaguete Seaport. Mga 30 minutes lang yan. Siguro ang babayaran mo niyan 150 sa tuk-tuk. Okay? Pagdating mo sa Dumaguete Seaport, diretso ka kaagad sa passenger terminal para bumili ng ticket para sa fast crafts. So, mamili ka sa Ocean Jet. Ang kagandahan nito, mga 50 minutes to 1 hour ang biyahe papuntang Siquijor pero may konting kamahalan. Ang sinakyan ko dati, Roro, R-O-R-O. Dahil mura lang pero 2 hours ang biyahe. Ang binayad ko dito mga 200 pesos lang. So ang kagandahan dito sa Dumaguete Seaport, ang kanilang biyahe mula alas 6 ng
umaga hanggang alas 7 ng gabi. So every 30 minutes meron talagang biyahe papunta doon. And every 30 minutes mula Siquijor pabalik ng Dumaguete, meron ding biyahe. Ang ginawa ko, nagpunta ako sa Dumaguete 6 o'clock in the morning. Bumalik ako from Siquijor to Dumaguete mga 5 o'clock in the afternoon. So one day lang ako doon dahil ang haba ng bakasyon ko sa Dumaguete mga 4 days. Bali, sumaglit lang ako sa Siquijor para makumpleto ko ang experience ko. My name is Maria and I am from the Philippine Islands. In my blogs, I normally share different places that I had visited, my local travels, occasional trips abroad, culture, and simple Filipino lifestyle. I hope you will enjoy this short video in the comforts of your home that I had prepared for you. Today, I am introducing you to Siquijor Island, the third smallest island province in the Philippines, famously known as the Mystic Island. According to local legend, Siquijor was formed out of the ocean amidst a massive thunderstorm, a myth supported by giant fossilized seashells found high up in its mountains. Long before Spanish colonization, the island was called Catugasan, named after a dense, sturdy mulavi or tugas trees that blanketed the land. When the Spanish expedition arrived in 1565, they famously dubbed it Isla del Fuego, or the Island of Fire. This wasn't because of volcanoes, but because the island literally glowed at night from millions of fireflies swarming the mulavi trees. Today, Siquijor embraces its rich history of traditional folk healing, vibrant festivals, and deep-rooted cultural heritage. From its fairy glowing past to its pristine natural wonders, Siquijor proves that it is not a place of dark magic, but an island of pure, enchanting beauty.